Hindi masamang tao ang kapatid ko. Biktima lang din kami. Sinabi na sa akin ni Nieto kung saan nagtatago yung kapatid niya. What? Talaga? Thank you kasi hindi mo ako pinabayaan. Pinalakas mo yung loob ko. Ako na nga itong mas matanda eh. Ako pa yung weak. Kaya alam mo, pag uwi natin, lilibre kita. Ice cream gusto ko. Promise? Sige na nga. Tara na. Basta sa likod kayo dumaan na, tapos kapag may nakita kayong nagsangang daan, kumaliwa kayo. Pinatakas mo sila, ha? David! Nakatakas yung mga doktor. Kailangan natin sila abulin. Kapag sama-sama tayong tatlo, mahuhuli na tayo. Kaya Annalyn, Zoe, umalis na kayo. Go! Magpapahabol na lang ako. Di pwede! Pag hinabol nila ako, tumakas na kayo, okay? No! Annalyn! Nandiyan lang sa hanapin nyo! Maghiwalay na tayo! Sir! Sir! Tulong, sir! Sir! Sir, may kasama po mo kami doon! Please, balikan niyo siya! Mga pulis kami. Ligtas ka na. Kamusta? May balita na ba daw kay Annalyn? Wala eh. Nakausap ko nga si Karen. Sabi niya wala pa daw update yung mga pulis. Ba't hindi na lang tayo sumunod doon? Hindi ako mapakaling nandito lang tayo. Dok, sasama ako. Di ko rin kasi matiis na mag-aantay na lang ng balita kila Doc Annalyn eh. Parang ako mababaliw dito. Sige, subukan natin magpaalam kay Doc Ray, ha? Baka naman papayagan niya tayo. Alam ko, nag-aalala kayo kina Doc Annalyn, kay Doc Zoe, kay Doc Luke. Ako man, sobrang nag-aalala para sa kanila. Pero hindi natin pwedeng pabayaan ang mga pasyente dito sa ospital. Kaya pasensya na, hindi ko kayo mapapayagan. Sa ngayon, ang pinakamagagawa natin para kina Doc Annalyn ay siguruhin na matutulungan natin lahat ng mga pasyente dito sa Apex. Alam ko naman hindi naman sila matutuwa kapag nalaman nila na iniwan natin ang ospital para sa kanila. Saan ka pupunta? Nasaan mga kasama mo? Sagot! Nasaan mga kasama mo? Tama na po, please! Ano? Nasaan yung mga kasama mo? Paano yan, Oscar? Hindi na tayo safe sa kuta natin. Sigurado akong packet na yung mga kasama nito. Pababa tayo! Doon tayo magtatago sa abandonadong building sa may paanan ng bundok. Bababa tayo? Di ba delikado yun? Hindi! Dahil lang iisipin ng mga pulis na yan, papasok tayo sa gubat at doon tayo magtatago. Ang hindi nila iisipin, magtatago tayo malapit sa bayan. Kaya sige na! Sundin nyo na si Manong, magkita tayo sa abandonadong building. Dali mo na yan! Lahat! Tara! Lisa mo! Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito kina Annalyn, Zoe, kay Luke. Mabubuting tao naman sila. Pero naniniwala ako na ang lahat ng mga nangyayari ay mas malalim na dahilan na ikaw lang nakakalam. Kaya isa lang ang papakiusap ko. Sana ibalik mo sila sa amin dahil marami pa silang matutulungan dito sa Apex. Lord, matagal ko nang kilala si Annalyn. Wala siyang hinanap kundi ang mapasaya ang nanay niya, makatulong sa iba. Kaya please naman, huwag mo siyang hayaang mapahamak. Ganon din sila Doc Luke at Zoe. Iligtas mo sila sa mga kumuha sa kanila.
tagal ko ng doktor, marami na rin akong buhay na natulungan. At sa lahat ng yun, hindi ako humingi ng kapalit. Pero ngayon, nakikiusap ako. Please, huwag mong hahayaang may mangyari kina Zoe, kay Luke at Annalyn. Parang mga anak ko na rin sila. At alam ko, hindi kakayanin ng mga magulang nila kapag may nangyari sa kanila. Nung unang pumasok si Annalyn dito sa Apex, isa ako sa mga nambuli sa kanya. Pero nakita ko kung gaano siya kabait at kung gaano siya kagaling. Bago lang kami nagiging magkaibigan. Kaya sana ibalik mo sila dito sa amin sa Apex. Kasi naniniwala ako na kung sila yung kasama ko dito, mas marami kaming buhay na maililigtas. Panginoon, hindi ko itinago sa ang nararamdaman ko para kay Doc Annalyn. Siya ang dahilan kung bakit naging masaya ang bawat araw ko dito sa Apex. Siya ang dahilan kung bakit natuto akong mangarap muli. Ibalik mo siya sa akin, please. Ibalik mo siya sa aming mga nagmamahal sa kanya. Subukan mong tumakas ulit dito. Malilintigan ka sa amin. Doktora! Isa. Nasaan ang mga kasamahan mo? Hindi ko po alam pero saan nakatakas po sila. Anong? Dito muna ho tayo. Nakatakas kasi mga kasamahan nito dahil sa anak mo. Oscar, pakawalan na natin si Doktora. Ikaw, huwag kang makialam ha. Baka gusto mong... O sige, ano? Sasaktan mo ako? Sige, subukan mo. Akala mo natatakot ako sa'yo, ha? Kung makaasta ka, akala mo ikaw yung pinuno? Oo! Ako talaga! Hanggat di pa malakas tong si Manong, ako muna ang mamumuno rito! Kaya tumahimik ka, ha? At ikaw, naayasahan ako ng mga kasama mo. Pero puti na lang nakuha kita. Subukan mo ulit tumakas. Ipapadala kitang bangkay sa pamilya mo. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Tama na, Oscar. Hindi mo dapat ginagawa yan sa taong tumulong sa atin. Manong, pahina ka pa. Magpahinga ka na kaya? Wala kang respeto. Tay! Oscar, ano ba? Sugat niyo po. Yan! Yan ang sinasabi ko, Manong. Mahina ka pa talaga. Kaya magpahinga ka na. Kayo, bantayin niyo sila, ha? Tay! Tay, yan lang yung sugat niyo po. Nagbago na si Oscar. Huwag po muna po kayo. Titinan ko po yung sugat ninyo. Ayos lang ako, Doc. Pasensya ka na. Hindi ko naman alam na mangyayari to eh. Hindi ko gusto na masaktan kayo. Lalo ka na, Doktora. Niligtas mo ko. Nagkamali ako. Hindi dapat ako nakinig kay Oscar. Doktora, huwag ka matakot. Nandito kami. Huwag matakot, Teresa. Nakita niyo naman siguro yung ginawa nila sa amin, di ba?
Hindi ko nga alam ano pa yung pwede nilang gawin sa akin eh. Hindi ko alam paano kung makakatakas dito. Pero wala na din talaga eh. Wala na. Hindi ko na matutuloy yung pagiging doktor ko para makatulong sa iba. Hindi ko na makikita yung nanay ko. Hindi ko na makikilala yung tatay ko. Masakit ba ulo mo, anak? Do you feel nauseated? Sumuka ka ba? Dad! Ha? Si Luke na ba rin? Dr. Enriquez, please save Dr. Antonio. Yes, Doc. Dad, si Annalyn. You have to save her. Anak, wag mo na munang isipin yung babaeng yun. Moira, buti pa yung anak mo may concern para sa iba. Ang concern ko ngayon ay ang anak natin. Hindi kasalanan ni Zoe kung naiwan si Annalyn doon. Mom, Annalyn saved us! What? Annalyn! Annalyn! Nasaan si Annalyn? Nasaan si Annalyn? Nasaan ang anak ko? Bakit hindi mo siya kasama? Pwede ba? Mamaya mo na tanungin ang anak ko. Dok, nasan si Annalyn? Nasaan yung anak ko? Bakit hindi niyo siya kasama? Nasaan yung anak ko? Naiwan po siya sa gubat. Naiwan? Bakit siya naiwan sa gubat? Bakit siya naiwan doon? Magsalita ka! Bakit siya naiwan doon? Naiwan po siya eh. Mama, ligtas po kami ng anak niyo. Pahabol po siya dun sa mga kumuha sa amin para po makatakas kami. Teka, ano to? Pinabayaan niyo siya? Hindi niyo na siya pinigilan? We tried po pero ayaw ni. No, you're lying. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng anak ko. Totoo naman eh. For all you know, baka binuli mo na naman si Annalyn. You made her sacrifice her safety para makatakas kayo. Michael, tama na. Kapag may nangyari sa anak ko, mananagot kayo sa akin. Don't you dare threaten my daughter! Pwede ba tama na yan? Sir, putahan mo natin yung anak ko eh. Dali niyo po ako dun sa gubat. Ililigtas ko po yung anak ko. Hindi, delikado. Baka mapahama ka lang eh. Sasama ako. Ako na lang. Sasama ako. Ako nasasama ako, sir. Sige na, nakikiusap ako sa inyo. Iligtas niyo po yung anak ko. Dali niyo po ako sa gubat. Hindi po pwede. Mapapahamak lang ho kayo doon. Sir, iligtas po natin si Annalyn. Nakikiusap Zoe, right now we need to save you. Kaya umuwi na tayo ng Maynila, please. Tama yung mami mo, anak. Tatawag ako ng ambulance para ihatid kayo sa Manila. Kayo? Hindi ka ba sasama? Hindi ako aalis dito hanggat hindi nailigtas si Annalyn. Ano ba meron yung Annalyn na yun at hindi mo siya maiwan-iwan? Umuwi na tayo! Kung kating-kating ka na umuwi, mauna ka na. Sinabi ko sa'yo, di ba? Hindi ako aalis dito hanggat hindi nailigtas si Annalyn. Naintindihan mo? May concern po kayo. Sabihin. Ay, excuse me lang po. Aling Joyce. Alam po, dito po tayo.
May balita na mga Annalyn. Nahuli na ba yung mga pumunta sa kanila? Miss na namin si Annalyn. Ilang araw na rin siya nandun na. Pasensya na po. Wala pa din po kasing balita, Aling Josa, Mang Cromwell. Ang huli ko pong narinig, hindi pa rin po sila nare-rescue hanggang ngayon. Oo naman, ano ba naman yung mga pulis na yan? Napamagal naman kumilo. Hindi ba nila pwedeng bilis-bilisan man lang? Sigurado ako namamayat na yun eh. Doc Yula, Doc Juan, Aling Josa, Mang Cromwell. Magandang balita. Nailigtas na raw si Zoe at si Luke. Salamat naman sa'yo. Salamat sa'yo. Dok, si Annalyn po. Yun na nga ang hindi magandang balita. Hindi pa nakakataka si Annalyn. Hanggang ngayon, hawak pa rin siya ng mga dumukot sa kanila. Si Zoe at si Luke pa lang daw ang nire-rescue. Ano ba yan? Ano na bang nangyayari kay Dr. Annalyn? Sa dinami namin ang pwedeng maiwan, bakit siya pa? Ano? Teka, Sinasabi niyong naiwan si Doc Annalyn? anong ginagawa mo dito? Hindi na kasi ako makatiis dun sa ospital mag-aantay na lang. Pero paano mo nalaman nandito kami? Galing ako sa bahay nila, Kapitana. Kaya ko nalaman na andito kayo. Ano sinasabi niyong naiwan si Doc Annalyn? Teka, si Dr. Luke at saka si Dr. Zoe ligtas na. Si Doc Annalyn na lang yung naiwan sa bundok eh. Ano? Naiwan siya mag-isa dun? RJ. Tama si Ma'am Moira. Ligtas na si Zoe. Pwede na kayo umuwi. Iuwi mo na yung mag-ina mo. Ako nang bahala kay Annalyn. No, Lynette. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ligtas si Annalyn. Paano si Ma'am Moira? Baka makahalata na siya. Wala akong pakialam kay Moira. Isa lang nasa isip ko ngayon, na mailigtas si Annalyn. Buong buhay niya, wala ako sa tabi ni Annalyn. Kaya nakikiusap ako, na dito man lang, masiguro ko na ligtas ang anak ko. Narinig mo ba yung sinabi ni Zoe? Na sinacrifice ni Annalyn ang sarili niya para mailigtas sila. Handa ko rin gawin yan para kay Annalyn. Sige, RJ. Pero pag natapos sa tong gulong to, mabuti pa siguro ilalayo ko na sa'yo si Annalyn. Para sa ganun, hindi na malaman ni Ma'am Moira ang totoo. Silent night, holy night.
is calm. All is bright. Favorite mo po talaga kantahin yan, nanay. Kasi alam mo, anak, yan lang yung kantang kabisado ko nung nangangaroling ako nung bata. Di ba na hindi po yung unang tinuro mo po sa akin nung nagsisimula po ako mangaroling? Eh kasi anak, maganda yung ibig sabihin ng kanta tungkol sa kapanganakan ni Baby Jesus. Yung tagapagligtas natin. Buti na lang po hindi po siya napapagod nun, Nay. Dami po nating hinihingi sa kanya eh. Hindi talaga, anak. At hindi na tayo pababayaan. Parang ako lang. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Kaya anak, itong tatandaan mo kapag nag-iisa ka o kaya kapag meron kang problema, kantahin mo lang yung Silent Night. Pakiramdam mo parang nasa tabi mo lang ako. Kahit hindi po Pasko? Kahit hindi Pasko. Teka muna, nasa na yung star? Para malagay natin dun sa puno. Ayan na. O, alagyan na, anak. Ikabit mo na dun sa puno. Ayan! Ang ganda! Merry Christmas, anak! Ayan, ang ganda. Abot ka na po. Abot na abot mo na. Ganyan, no? Ganun eh. Yeah. For you. Sleep. Heavenly peace. Lord, hindi po ako galit sa inyo dahil po sa nangyayari sa akin ngayon. Ang totoo po niyan, sinusubukan ko na lang po tanggapin. Sinusubukan ko po mas magtiwala po sa inyo dahil kayo lang naman po may alam kung ano dapat mangyari sa buhay ko. Bata pa lang po ako, Lord. Punong-puno na po ng pagsubok ang buhay ko. Pero lahat po yun, nakayanan ko ng dahil sa inyo. Kaya maraming salamat po. Salamat po dahil nailigtas ko po yung buhay ni nanay noon. Salamat po sa mga taong nakilala ko. Salamat po dahil natupad ko ang pangarap ko maging doktor. Kahit maiksing panahon lang po. Salamat po dahil nakatulong ako sa mga tao. Lord, kung ito na po yun, kung hindi na po ako makakaabot ng Pasko, salamat pa rin po dahil nagkaroon po ako ng masayang buhay. Hindi po ako magreklamo doon. Kayo na po yung bahala, Lord. Itinataas ko na po lahat sa inyo. Si Doktora, ibibigay niyo sa akin yung kapatid ko. Kapag hindi kayo sumunod sa gusto ko, papatayin ko to. Kapag nawala si Annalyn, it doesn't matter. Iisa lang naman ang iiyak dyan yung nanay niya kapag namatay siya. Mom! Bakit ka ganyan? Sobra ka na! Hindi mo kanina si Annalyn! Oscar, hindi naman kailangan umabot sa ganito eh. Tumahimik ka! Ano ba nangyayari sa'yo? Lahat na lang ng tao dinadamay mo. Tumigil ka na nga. Hindi ako titigil hanggat di ko nakukuha yung kapatid ko! Michael, si Ma'am Moira at saka si RJ sumunod sa mga pulis. Baka mamaya mapahamak sila. Anong ginagawa niyo dito? Bawal kayo dito. I just have to make sure na ligtas yung anak ko. Ibigay niyo muna sa amin si Doktora.
Tanggalin niyo yung saklom sa ulo ng ate ko! Kundi papatay ko to si Doktora! Di ba ligtas na yung anak ninyo? Nasa ospital na si Doc Zoe. Lusaura, samahan mo si Doc. Bakit na po kayo? Hindi niyo ako naintindihan. Hindi siya ang tinutukoy ko. Si Annalyn, anak ko rin siya. That's why I have to make sure na ligtas siya. Do you understand? I have to save my daughter.